Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong talakayan dito po sa aking mga social media platforms na Attorney Enzo Bunyog. Gayun din po, napapanood rin po tayo sa ating meta page na Informador. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. Dito po sa mga bago kong social media platforms na ito, mahaba-haba po ang talakayan natin. Dahil hindi lang po isang topic ang dinidiscuss ko dito. Tulad po ngayon, ididiscuss ko. Sobrang pabayaan na si Bato, napiko na, pati si Senate President Tito Soto. Oh, pangalawang topic na ididiscuss ko, dadalo sa ICI hearing si Sandro Marcos. Ayan. Handa raw siyang umattend. Pangatlong topic natin, si Kiko Barsaga, tanggap niya, sabi niya, posible na raw siyang masibak sa susunod na buwan. Ayan. Yan po yung mga pag-uusapan natin. Kaya medyo marami-raming topics tayo. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, Tony Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. Ayan, simulan na natin ang ating talakayan, mga kabunyog, mga kababayan. Ito mga kabunyog, si Bato hindi pa rin uma-attend. Nitong mga huling araw, hanggang nitong mga huling araw na ng patapos na ang buwan ng Nobyembre, hindi pa rin nagpapakita si Bato de la Rosa. Matatandaan natin na napakahaba na nga nung bakasyon ng Kongreso nung panahon ng Undas. Nang bumalik sila ang kanilang session noong November 11, hindi na yan nagpakita si Bato. Hindi na, ni magparinig, ni magpaalam, na kailan siya magre-report uli sa Senado. Wala. Hanggang ngayon, wala, hindi nagpapakita. At ang sabi ng kanyang abogado, si Attorney Torion, sabi ni Attorney Torion, hindi naman siya nagtatago. Hindi naman siya nagtatago. Ano ba tong si Torion? Paano mo nasabing hindi nagtatago? Hindi nga nagpapakita, hindi nagtatago. Kung hindi nagtatago, di magpapakita. Pag hindi ka nagkita, di nagtatago ka. Tsaka pangalawa, napaka-importante ng trabaho niya, senador siya. Senador siya. Binutuhan siya ng mamamayan at sinisweldohan siya. Wag ninyang sabihin na hindi siya kukuha ng sweldo. Ngayong hindi siya nagpapakita. At saka, mabuti naman sana kung justifiable yung reason bakit hindi siya nakaka-attend sa sesyon ng Senado. Justifiable ba yung reason? Akala ko ba noon ang sabi niya, wala, hindi niya yan aatrasan, yung ICC arrest warrant na yan. Pag lumabas yan, hindi ko yan aatrasan, haharapin ko yan. Hindi ako natatakot dyan. O tapos ngayon, hindi pa nga lumalabas talaga yung ICC arrest warrant. Bali-balita pa lang ni Ombudsman Boying Rimulya, nagtatago na siya. Ano ba tong si Bato? Akala ko ba ang tapang ni Bato? Bakit ganyan? Kaya lang, galit na si Senate President Tito Soto. Sabi ni Senate President Tito Soto, mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni ang reaksyon ni Soto, hindi na maganda. Kasi sabi ni hindi okay 'yon, yung absence daw ni Senator De La Rosa. Kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship na 'yon. Especially yung vice chairmanship ng budget, national defense, napakahalaga eh. Yan. Ngayon lang po yan na araw na statement ni Senate President Tito Soto. Ito kasing si Bato de la Rosa, vice chairperson o vice chairman ng Senate Finance Committee. Imagine mo pag vice chairman ka ng Senate Finance Committee, pangalawa ka sa chairman. Ang chairman, si Win Gatchalian. Siya vice chairman. At bilang vice chairman, dapat nag-a-assist siya sa chairman kasi ang may pinakamalaking trabaho pagdating sa budget, pagdating sa Senado, Finance Committee chairperson. Finance Committee chairman. Ang counterpart niyan sa Kamara, House Appropriations Committee chair. Ikaw, si Win Gatchalian yung chairman ng Senate Finance Committee, siya ang vice.
ngayon nakasalang sa Senado ang budget, tapos na sa House, nasa Senado na. Tapos hindi siya makatulong. Hindi siya makatulong kay Win Gatchalian. Buti na lang mabait si Win Gatchalian eh. At ito ang malala. Bilang Vice Chairman ng Senate Finance Committee, siya rin ang chairman ng siya ang nakatoka na mag-sponsor. Siya ang magpipresent at mag-i-sponsor ng budget ng Department of National Defense at saka ng PDEA. Marami siyang mga opisina na sa kanya, nakakirob sa kanya. Eh, at ngayon yun naka-schedule, 25, 26, 27. Ngayon naka-schedule, 26, 27, yung DND, Department of National Defense. Siya ang mag-i-sponsor dapat nun. Maraming mag-i-interpellate eh. O ngayon, hindi pa na hindi siya sisipot. Oh, mabuti na lang, ginawa ng paraan ni Win Gatchalian. Sabi ni Gatchalian, ako na lang. Ako nang aasikaso nito. O kaysa naman sa hindi mailusot yung budget ng DND, Department of National Defense at PDEA. At ang dahilan lang yan, pabaya si Bato de la Rosa. Oh, akala ko ba nagtumakbo siyang senador dahil responsable siya. O ngayon, dahil lang sinabi na mayroon ng arrest warrant ang ICC, nagtatago na siya. Hindi pa nga kumpirmado. Sabi-sabi pa lang ni Ombudsman Boying Rimulya, natakot na kaagad siya. Akala ko ba ang tapang-tapang ni Bato de la Rosa? 'Di ba sabi niya noon kay Trillanes, go ahead. Go ahead. Gusto mo ikaw pang magpusa sa akin. Ngayon hindi na makita. Tapos sasabihin ni Torion, hindi naman siya nagtatago, hindi. Ay talaga mga kabunyog mga kawan. Pero yun na nga, galit na si Senate President Soto. Dapat daw hindi niya kinuha yung vice chairmanship ng Committee on Finance kasi napaka-importante niyan. At siya rin yung hindi niya dapat inako yung pag-i-sponsor ng budget ng Department of National Defense at saka PDEA. Ano to eh? Yung pala hindi niya naman magagampanan ng trabaho niya. Napaka-irresponsable nito ni Bato de la Rosa. Kaya na ito, medyo, di ba nung isang araw nag-live na ako nito? Ano bang plano ng Senado? Hindi ba siya didisiplinahin? Di ba? Nag-live na ako nito. O ngayon, medyo hindi na lang ako ang nakakapansin. Kahit sila Senate President Soto, medyo nagre-react na. Sabi niya, hindi tama yun. Kinuha niya yung vice chairmanship ng Senate Committee on Finance. At siya pa yung chairman sa ng budget ng DND, siya ang mag-sponsor. Tapos PDEA, tapos hindi naman pala hindi niya matatrabaho. Ay di dapat hindi niya na lang kinuha yan. Ganon katindi yung reaction ni Senate President Tito Soto. O yan, kaya itong mga DDS na ito ng mga senador, sobrang yayabang lang kasi, sobrang lang. Sabi ni Bato, wala, hindi ako natatakot diyan sa ICC. Pag lumabas ang arrest warrant na yan, haharapin ko yan. Hindi daw siya, naduduwag dyan. Hindi daw siya natatakot. O ayun, hindi pa nga lumalabas yung yung official na warrant of arrest. Nagtatago na. Paano pala kung next year pa yan lumabas? Yung official. Di ganun din siya katagal na hindi magpapakita. Dapat disiplinahin na talaga yan ng mga senador. Hindi pwedeng ganito eh. Hindi pwedeng ganito. Parang dinididma lang ng mga senador eh. Buti na lang nag-react na si Senate President Soto. At least naghayag na hindi pwede yang ganyan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. O ito, dito tayo sa sunod nating topic. Usapan nga natin to. Nagpadala ng official na sulat si Congressman o si Sandro Marcos, anak ng Pangulo, anak ni PBBM, na siya ay a-attend. Kung iimbitahan siya, dahil nga nadadawit ng mga pangalan niya ngayon, ang daming beses nang nababanggit ang pangalan niya, sabi niya, a-attend siya sa pagdinig ng ICI. Kung iimbitahan siya, handa raw siya. May sulat siyang pinadala sa ICI. At sinabi na rin ng ICI na natanggap na daw nila
Ayon sa ICI natanggap na nila yung sulat. Bakit medyo ano na naging ganyan na yung reaksyon ni Sandro Marcos ay kasi maraming beses na siyang binabanggit ni Saldico sa video niya eh. Ang pinakamalala, ang pinakamabigat na akusasyon sa kanya ni Saldico doon sa mga video messages nito, doon sa in-upload nitong sulat niya daw ni Saldico kay sa Pangulo, ang pinakamatinding aligasyon doon ito daw si Sandro Marcos mula 2023, mula 2023, 24, 25 nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon ay ng House Appropriations Committee Chair, sabi ni Saldico, ang kabuuan daw na budget na ano nito ni ng mga infra, yung mga infra na budget ni Sandro Marcos ay 50 billion. 50 billion. 'Yun ang sinasabi ni at ang sabi ni Saldico, ang nagmaniobra para matanggal siya bilang House Appropriations Committee Chair ay si Sandro Marcos. Nagalit daw ito sa kanya dahil binawasan niya raw yung budget na naka-allocate kay Sandro Marcos. Linapitan daw siya ni Sandro Marcos. Sabi daw ni Sandro Marcos sa kanya, nag-advance na. Nag-advance na sa akin yung mga contractors niyan, kaya wag mong babawasan 'yan. Kaya galit daw sa kanya si Sandro Marcos. Kasi ah, ah, ang gusto ni Sandro Marcos, kung anong gusto niya, yun ang masunod. Ay binawasan niya daw. Ay kaya lang, ang sabi daw ni Sandro Marcos, nakapag-advance na yung mga contractors ng mga projects na yun. I-reimburse niya daw pala yun. Yung ano na yun. Kaya galit daw sa kanya si Sandro Marcos. Kaya minaniobra niya ah, minaniobra ni Sandro Marcos na matanggal siya sa pagka-House Appropriations Committee Chair. Yun ang sabi ni Saldico. Kaya dito lumalabas, may insertions ang Pangulo, 100 billion daw sabi ni Saldico, 50 billion naman ang kay Sandro Marcos. At matindi daw itong si Sandro Marcos. Talagang gusto niya, masunod yung gusto niya. Nung binawasan niya, yun, pinag-initan siya, tinanggal daw siya sa pagka chairman ng Appropriations Committee. Pero sabi naman ni Sandro Marcos kay Saldico, hindi, tinanggal siya bilang House Appropriations Committee Chair kasi sobra na ang kanyang pagkagahaman. Anyway, dahil medyo nga mabibigat ang mga akusasyon dito kay Sandro Marcos, kaya sabi ni Sandro Marcos, handa siyang humarap sa ICI kapag pinatawag siya nito at inimbestigahan siya nito. Kaya ano daw siya, para daw malinis ang kanyang pangalan at masagot kung ano man ang mga issue laban sa kanya, kahit hindi siya iniimbitahan, siya raw ay bukas na umattend kung ipatawag. Ano naman yun, kaya lang mas maganda sana kung sa Senado siya. Mas maganda sa Senado siya umattend. Totoo, mayroon tayong tinatawag na interparliamentary courtesy. Ibig sabihin, dahil kapareho lang ang House of Representatives at saka yung Senado, pareho lang yan na mga miyembro ng Kongreso, hindi pwedeng iobliga ng Senado na mag-attend sa hearing ng Senado yung miyembro ng Kamara. Out of courtesy, yan yung interparliamentary courtesy. Pero, syempre kung si Sandro Marcos na mismo ang mag-o-offer sa Senado na bukas akong umattend dyan sa Senate Blue Ribbon, maganda yon. Bakit mas maganda sa Senate Blue Ribbon? Mas naka-livestream ang Senate Blue Ribbon, naka-televised. Doon kasi sa ICI, ang daming kondisyon. Ang daming kondisyon doon. Hindi naka-live sa kaya hindi maganda makita ng tao at marinig, mapanood. Ano ba ang saka dapat itanong kay Sandro Marcos yung mga isyung ina-allege sa kanya, yung mga aligasyon sa kanya. Sagutin niya 'yun. At maganda doon sa Senado. Sa Senado. Kapag umattend siya sa Senado, ayan, nandiyan na sila Marcoleta. Nandiyan na sila Amy Marcos, mainit si Amy Marcos sa pamangkin niya, di tanungin niya doon. Yun ang gawin nila. Pero maganda yan kung doon siya sa Senado. Sa ICI kasi,
Hindi gano'n kaano ang mga ano sila ICI Chairman Andres, Andres Reyes ba 'yan? Hindi masyado, eh. Pati si Babe Singson, hindi rin. Hmm. Pero kung sa Senado 'yan maganda, sila Ping Lacson at siyempre nandun sila Marcoleta, o di tanungin nila, mainit ang dugo nila Marcoleta sa kanila Imee Marcos kay ano, kay, Sandro Marcos. Kasi mainit sila diyan na tingin nila ito yung mga nanginabang ng todo sa budget. Sila Romualdez, sila Sandro Marcos, o di yan. Kaya mas maganda kung sa ano, mas maganda kay ano, Sandro Marcos, i-inform niya rin sa Senate na handa siyang umattend doon. Wag lang sa ICI. Wag lang sa ICI. Pareho niya attendan. Mm. Kaya ano ito, mga kabunyugma. Pero okay na rin 'yon na naghayag si Saldic, si ano, si Sandro Marcos na bukas siyang umattend sa pagdinig ng ICI. Maganda 'yon para ma-clear niya ang kanyang pangalan. Pero 'yun na nga, para mas maging kapani-paniwala, mas kapani-paniwala kasi yung pagdinig ng Senado, eh, kaysa sa ICI, eh. Hindi hindi nakikita ng publiko yung pagdinig ng ICI, masyadong sikreto, eh. Ha? Pagka ganyan pa naman, Sandro Marcos, anak ng presidente, maraming mga alegasyon sa kanya, mas maganda yung mga sagot niya makita ng mapanood ng sambayan ng Pilipino. Yun ang maganda doon. Kaya kung akong tatanungin, kung tayong tatanungin, maganda sa Senate. Umattend pa rin siya sa ICI. Pero umattend siya, sinulatan niya yung ICI. Okay yon. Maganda, sumulat din siya sa Senado, sa Blue Ribbon. Hmm? Kasi out of courtesy, hindi naman ire-require ng Blue Ribbon ang miyembro ng Kamara. Pero kung yung miyembro ng Kamara ay siya na mismong mag-o-offer na magsalita sa Senado, sa Senate Blue Ribbon, okay yun. Hmm? Kaya ano, maganda yung gano'n na ano diyan, kung sa Blue Ribbon sumulat din siya. Okay, mga kabunyog, ito, panghuling topic natin. Si Kiko Barsaga, ito, congressman ito, ano? Siya mismo nagsabi na malamang masisibak na siya sa susunod na buwan. Siya, galing mismo yan sa kanya, ha? Galing mismo yan sa kanya na malamang masisibak na siya sa susunod na buwan. Kasi alam naman natin na may ethics complaint sa kanya at yung mga charges sa kanya, yung mga reklamo sa kanya sa ethics complaint ay mabibigat. Una, pambabastos sa kamera mismo. Ay 'di ba, parang hindi niya na ginagalang yung unethical na yung mga pinagagawa niya. Nagsesesyon yung camera, nagpi-picture siya, nagla-live video, ah, naka-live stream siya ng kung ano-anong komentaryo, ano? At masasama ang mga pinagsasabi niya tungkol sa camera. Hmm. Matapos yung mga ano niya, nag-i-incite to sedition, inciting to rebellion, yung papasukin ng Forbes Park. Hmm. Grabe yung ano pa, mga hindi na pang-congressman yung mga ginagawa nito ni Barsaga. Oh. Tapos nananawagan na i-dissolve yung Coast Guard, i-abolish. Tapos nananawagan ng paghihiwalay ng Mindanao. Yun, ano yun? Secession yun. Hmm? Parang ano ka, congressman ka ng Republika ng Pilipinas tapos nanawagan ka ng gano'n. Medyo ano na, grabe na yung kanyang mga kaso. Kaya hindi na simple yung mga yon. Actually, lalabas noon hindi na lang yun suspension. Pwede na talagang mga grounds na yon para sa expulsion. Ibig sabihin i-expel na siya, tatanggalin na siya sa ano. Parang katulad kay Arnie Tevez, tinanggal ng ano ng una muna maghihiring yan ang House Ethics Committee. Pagka-hearing ng House Ethics Committee, magre-recommend yan sa plenary kung anong gagawin sa kanya, isususpend ba o tatanggalin na, sisibakin na. Yung mga pinagagawa niya na yan, mga grounds naman talaga na yon na pwede na siyang sibakin, eh. Mga grounds na yon na pwede na siyang sibakin. Alam din ni Kiko Barsaga yan. Kaya nga mismo siya nang nagsasabi na sa tingin niya, tatanggalin na siya. Ito namang si Kiko Barsaga nagpapakabayani. Kahit na ano daw mangyari sa kanya, handa na daw siya. Para daw siyang si Jose Rizal. Ang layo naman.
Ang layo naman. Ah, Karespe-respeto, kagalang-galang naman yung ginawa nila Jose Rizal. Itong sa kanya, wala eh. Ah, Talaga namang unethical na, hindi na tama sa isang congressman ang mga pinagagawa. Tsaka weirdo yung mga panawagan niya. Weirdo. Imaginin mo, mga nanawagan ka ng paghihiwalay ng Mindanao. Pumupunta pa siya doon sa Mindanao, talagang may mga meeting siya doon. So ibig sabihin, seryoso siya. Seryoso siya. Pumunta yata siya ng Dipolog ba 'yon? Nakita ko sa social media eh. Hmm? So, ibig sabihin, yung pananawagan niya ng paghihiwalay ng Mindanao, secession, hindi lang parang ano lang, salita lang. Hindi, may actual siyang mga gawa na ano, umiikot siya doon sa Mindanao, may mga consultation siyang ginagawa doon. Kaya ano 'to, ngayon yung mga ginagawa niya na 'yan, ano na 'yan, mga grounds na 'yan for expulsion sa ano, sa Kamara. Kaya ano, dapat nga bilisan na ito ng ano, bilisan ng Kamara yang ano na 'yan, yang ng ethics complaint ay ng ethics committee. Anuhin na nila 'yan, desisyonan nila 'yan, tapos irekomenda na sa plenaryo. Ang plenaryo pa rin naman kasi talaga ang magde-decide kung anong gagawin sa kanya. Kung siya ba'y sususpindihin lang or i-expel. Kaya pero yung recommendation manggagaling sa House Ethics Committee. Ngayon dapat bilisan na ng Ethics Committee 'yan. Pinaglalaruan na ni Barsaga ang Kamara eh. Nababastos na ang Kamara. Parang ginagawa niyang katatawanan ng Kamara na parang hinahamon niya. Wala naman kayong nagagawa sa akin. Ano lang kayo, panay sabi lang kayo na ganito ganyan. No? Dapat ipakita na ng Kamara yung pangil nila na hindi pwede yung ganon. Hindi pwede yung ganon, yung ang ano kasi, ang mga miyembro ng Kamara, mayroon nga yang executive ay mayroon yang privilege sa kanilang mga ano, sa mga salita nila. Hindi sila pwedeng kasuhan ng ng libel. Hindi. Ano 'yun? Habang nagsasalita sila sa Kongreso, ang Kongreso ay nasa session, hindi sila pwedeng kasuhan ng libel. Hindi rin sila pwedeng kasuhan ng inciting to sedition habang nagsasalita sa Kongreso. O, kapag may sesyon. Pero siya kasi hindi na sa loob ng sesyon ng Kongreso eh. Interview sa media, sa mga rallies, sa mga patipon, talagang nag-i-incite na siya ng sedition, inciting to rebellion. Tsaka wala siyang nakikitang mali sa ginagawa niya. Sa tingin niya tama ang ginagawa niya. Kaya dapat talaga sa kanya madisiplina na. O ngayon mukhang natutunugan niya naman na gugulong na talaga yung ano sa kanya, yung hearing. Actually may hearing na nung una, hindi niya sumipot. Nung hearing na una, hindi siya sumipot kasi sabi niya na ano siya, napuyat daw siya, naglaro siya ng computer games. O imaginin niyo yan, dun pa lang ano na eh, nasaway na eh. Hindi ka umattend sa hearing ng kaso mo sa Ethics Committee dahil na ano ka, na nakatulog ka, nung gumising ka, ano na pala, maliwanag na, yun, hindi, late siya. Tapos na yung hearing nang dumating siya. At ang rason niya nga, ano na, nakatulog siya eh. Ganon katindi si Kiko Barsaga. Kaya nararamdaman niya na siguro na malapit na ang paghuhukom sa kanya, ang paghuhusga sa kanya. At nararamdaman niya na rin na masisibak siya. Tama lang. Hindi naman siya sisibakin dahil siya'y pro Sara, pro Duterte. Hindi yun eh. Hindi rin naman siya sisibakin dahil sa iba yung kanyang stand sa politika. Hindi yun. Kundi yung mga ginagawa niya ay hindi na ugali, gawi ng isang kongresista. At saka yung mga pinapanawagan niya, hindi na maganda eh. Papasukin mo ang Forbes Park, lulusubin ang Forbes Park. Ano yun? Tapos nananawagan siya ng parang pag-aalsa na ang mga panawagan niya. Tapos paghihiwalay ng Mindanao, inciting to rebellion. Nananawagan ka ng secession. Congressman ka, dapat pinipreserve mo ang pagkakaisa ng Republika ng Pilipinas. Kaya tama lang yan. Tama lang yan na
Hindi nga lang dapat isuspend yan. Dapat si Baki na yan, si Kiko Barsaga sa Kamara. Magandang araw mga kabunyog mga kababayan. Mabuhay po tayo.